Kahit po pala isang senador. Hindi man lang ako kinausap. Pwede naman niya akong kontakin. Kontakin niya yung ambassador na kinausap ko. Kahit hindi niya ako puntahan personally, makausap ko lang siya. Pero wala po akong narinig mula sa I did not feel that I am a citizen of our republic. Ganun po ba ang treatment ng isang ambassador, Mr. President? Kausap po ba ninyo si Ambassador Ed Malayak? Linapitan ko talaga siya. Nabigo pa rin ako. Mabuti pa kayo, nagkita kayo. Ako po nakikiusap lang eh. Nandito na ako. Meron ba siyang magagawa? Wala. Ni text po wala eh. Sana man lang tinawagan ako. Baka sakali pong kahit papano hindi na ako nagkwento ng ganito rito. Sige, nabanggit nyo rin lang yung welfare check na yan. Sino-sino ba yung nag-initiate ng welfare check? At bakit naman bigla nyong naisip? Yun ba ay dahil nga sa pagsisisi ninyo, hindi kayo nakapagsalita nung una at ngayon ay bumabawi kayo? Yung embassy staff, pangkaraniwang pumupunta sa konsulado, pumupunta at gumagawa ng consular welfare checks sa iba't ibang Pilipino na nakukulong sa ibang bansa. Yun nga, yung physical and mental health, tapos kung minsan, kung maaari, nagdadala sila ng psychiatrist, psychologist, doktor o nurse para makita, at abogado kung sakali wala silang abogado. Ang nakakapagtaka po ron, Mr. President, nung gumawa ng welfare check, kung talagang nangyari nga ang welfare check, yun po yung panahon na napabalita na sinisikap ng mga partido dun sa ICC kung ano yung kalagayang pangkalusugan ng dating Pangulo. May nagsasabi kasi na meron na siyang cognitive impairment, kung ano man yon. Bakit doon lang kayo nakapag-isip na kailangan palang puntahan? Sino-sino po ba ang mga personalidad that constituted that welfare check group? Ang sabi po ng DFA, pag dating mismo ni Presidente Duterte sa The Hague, pinuntahan na nila sa ICC Detention Facility. So, pumunta sila 24 July, tapos bumalik ulit nung 9 September para siguraduhin na okay siya. Pero yun nga, ang balita, kinakailangan muna sabihan ng pamilya kasi akala nila talagang sinusugod sila pati yung abogado kinabahan. Kung July po yun, malayo po yun. Kasi Marso pong dinala ang dating Pangulo sa The Hague. Kung pumunta kayo July, matagal-tagal na po yun. Kaya sinasabi ko po, parang naugnay dun sa pangyayari na sisasatin ang Pangulo dahil nga hindi siya fit for trial dahil nga sa napabalitang problema sa kanyang kalusugan. Doon naman napabalita na nagkaroon ng welfare check. Para ang nangyari po ngayon, kaya nyo chinecheck ay para malaman kung fit siya na mag-undergo ng trial. Yun po yung naging konklusyon ng representasyon ito. Sapagkat sana pagkarating o kaya regularly ginagawa yon, hindi kayo mapag-aalinlanganan na ginawa nyo lamang yon sapagkat gusto nyo talagang ma-check kung fit or hindi. Baka merong nag-utos o may nag-suggest na sige nga, tingnan natin kung hindi siya fit for trial. So parang merong bad faith ang pangyayari. Mr. Wala President. naman pong bad faith. Maaring hindi maliwanag ang aking salaysay. Paglapag na paglapag, ang ating embahada ay pumunta kagad sa dating Pangulong Duterte upang magbigay ng toiletries, clothing, winter gear. Malamig pa kasi nung Marso. So, pumunta sila kaagad-agad, binigyan ng winter gear po. Tapos, sinabihan na nga yung ICC at yung Dutch authorities na i-examine siya kaagad-agad kasi marami na ngang sakit ang dating Pangulo at gusto nila magbigay din at tumulong para sa humanitarian visa para sa mga opisyal, individual, pamilya na lilipad sa The Hague. So dumating sila doon, Marso kaagad-agad. May regular check-up, yung tinutukoy na July visit at saka yung September visit, follow-up na po yun.
Sino-sino po ang mga katauhan na nag-constitute ng welfare check? Sino-sino sila? Ang pumunta po yung First Secretary Osias, tapos yung Vice Consul pumunta at sila na rin ang bumisita sa pagkatapos. Walang doktor po? Paano po naging welfare check yun? Wala palang doktor. Yung welfare check ng DFA ay para lamang sa mga basic needs, toiletries, winter gear, palibasa malamig panon, ganun lamang. Samantalang yung ICC detention facility, meron naman silang medical access at pinupuntahan ng doktor at linabas pa nga nung una si Presidente Duterte at inexamine sa ospital at binigyan na rin ng mga gamot. Pwede po bang malaman kung nakausap ang dating Pangulo ng mga taong pumunta roon at tingnan nga yung kanyang welfare? Nakausap po ba siya? At kung nakausap siya, ano naman po yung sinabi niya? Actually, kinakausap si Pangulong Duterte. Ang pagkadinig ko at ang pagkakwento ng DFA, tinatanong siya kung sapat ang kanyang pagkain, kung giniginaw siya, kung kakayanin niya yung pagkulong doon. At ang problema, kahit hindi niya makain yung pagkain sa loob, hindi naman sila, yung embassy at yung konsulado, hinayaan magdala ng Filipino food. Yun ang problema dahil pinagbawal po yun. Kaya ang mga pamilya nagrereklamo na napakapayat na ng dating Pangulo. While you're there at that topic, can you ask the DFA if they have news about the breaking news now that former Secretary Harry Roque has been arrested in the Netherlands? It's in the news. Check it out if it's fake news or whatever. While it's in the breaking news, Mr. President, the DFA is still in the process of verifying as they've had no information from the Netherlands. We will revert as soon as it is confirmed po. May I continue, Mr. President? Yes, please continue, Your Honor. So, yung welfare check group, nakita nila na yung pagkain ay hindi yun ang gustong kainin ng former president. Pwede po yun kasi alam naman natin, mga Pilipino tayo, meron tayo talagang local food talaga na hanggat maaari ay kahit hindi palagi, kahit paminsan-minsan lang yun ang nakakain natin. Hindi po ba nyo na ipakiusap sa kung sino man ang dapat kausapin do sa kanyang kinapipiitan na payagan nyo naman kumain ng ganito? Siguro kung hindi nyo kayang lutuin kasi paksiw ang gusto niya, hindi nyo naman alam kung ano yung paksiw, pwede bang payagan nyo yung isa na magdadala niyan? Ba't hindi nyo po sinabi yun? Paano po naging welfare kung hindi nyo man lang naipakiusap? Pagkain po ito eh. Ito po ay magsusustain sa kalusugan ng Pangulo eh. Kapag ka po yung pagkain, katulad ko po eh, ayoko po ng mga pasta-pasta eh. Mga, ewan ko po eh, siguro pansit okay sa, pero yung pasta hindi ko kinakain. Ito po dapat ang ginawa ninyo eh, ipinakiusap ninyo eh. Kasi kung hindi niya makakain yun, ay talagang papayat yung tao. Tama po, Mr. President? Yes, Mr. President. Yan na nga ang rinereklamo pati ng pamilya kasi pinagbabawalan ng matindi nung detention facility. Yung pagpasok ng anumang pagkain mula sa pamilya, sa mga OFW na sangkatutak na kalderon dinadala doon kung tutuusin at mismo yung mga embassy. Ang totoo, 1 buwan bago makapag-schedule ng welfare visit, pati ang pamilya. At kapag na-late, talagang yung 1 oras
mo ay babawasan ng oras na na-late ka. Mismo tayo po, Senator Marcoleta, pinagpilitan natin mabisita ang dating Pangulo, hindi tayo pinapapasok. Talagang napakahigpit po nila. Mabuti na sabi mo yan, Madam Sponsor. Ayoko na sanang banggitin yan. Totoo po yan eh. Ako po nakiusap sa ICC. Meron po silang formularyo. Ito po, naririnig ng DFA. Online po yun eh. Pagkatapos niyong ma-fill up ang request ninyo, you will be given 15 days within which to wait kung na-approve po ang inyong application or not. So pinagtiyagaan ko po yun, Mr. President. Optimistic as I am, kasi po yung nakakuha ko pong airfare ay kailangan umalis ako on the 14th. Iniisip ko naman na tama-tama lang. At ako po, optimistic ako na pagbibigyan ako. Dahil sinabi ko lang naman po ron, kahit na ilang minuto lamang po, gusto ko lang makausap yung dating Pangulo because I wanted to personally thank him doon sa ginawa niya pong pagsuporta sa akin. Siguro naman po, hindi niyo ako masisisi na maging optimistic sapagkat kahit sino sigurong klase ng tao sa balat ng lupa, tatanggapin niya yung argumento na gusto mo lang magpasalamat ng personal. Sinabi ko naman po doon eh, I campaigned for the Senate at ito naman po ako ay hindi biro-birong endeavor. Napakalaki po ng kanyang nagawa sa aking palagay kung bakit narito po ako ngayon sa Senado. Ito po yung masakit, Mr. President. Dahil wala po akong contact doon sa ating ambassador sa The Hague, sa Netherlands, nagpatulong po ako doon sa ating kaibigan na ambassador din, hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Tinext ko po siya, affirmative naman po kanya, o sige, paaabot ko ang iyong gustong ipaabot sa ating ambassador sa Netherlands. Sabi ko, paalis na ako. Hanggang sa ako po ay nakarating doon, nag-text po uli ako, nandito na ako. Sana matulungan man lang ako kasi hanggang ngayon, hindi ko po nare-receive po yung advice ng ICC kung makikita ko ang dating presidente o hindi. So, nagtiyaga po ako ng 2 araw hanggang sa pangatlong araw. Ang sinabi lamang po nung kaibigan kong ambassador, talagang mahigpit pala. Ang pinapayagan lang, Mr. President, ay mga family members at saka yung kasama sa legal team. Ang sabi ko po sa text message, kaya nga po nandiyan kayo eh. Kaya nga po tawag sa inyo, diplomat eh. Sa mga ganitong pagkakataon, we rely on your assistance. I am helpless. Nagpunta lang ako dito, hindi ako mamamasyal dito. I have only 4 days. Gusto ko lang siyang makita. Kung ayaw nila akong palapitin sa kanya o makausap ko siya, makawayan ko lamang siya. Hindi ba ako reasonabling request ito? Alam po ninyo, Mr. President, hindi man lang ako mo. Parang wala tayong ambassador sa Netherlands. Ganun po ba ang kalagayan ng isang Pilipino? Alam po nyo, ang pakiramdam ko nung araw na yon, at ngayon ay lalo kong nai-internalize po ang problema ng ating mga OFWs. Pagka nagkaroon sila ng problema na sila na lang haharap doon, inaasahan po nila, Mr. President, that somebody will assist them. Kasi nandun sila sa malayong lugar. Kahit po pala isang senador. Hindi man lang ako kinausap. Pwede naman niya akong kontakin. Kontakin niya yung ambassador na kinausap ko. Kahit hindi niya ako puntahan personally, makausap ko lang siya. Pero wala po akong narinig mula sa kanya. I did not feel that I am a citizen of our republic. Ganun po ba ang treatment ng isang ambassador, Mr. President?
Hindi po at nakausap po ba ninyo si Ambassador Ed Malaya? Classmate rin po namin ni Secretary Tess Lazaro yun eh. Matulungin po yun. Ngunit ako, linapitan ko talaga siya. Nabigo pa rin ako. Wala siyang nagawa sa totoo lang. Nabuti pa kayo, nagkita kayo, Madam President. Ako po nakikiusap lang eh. Nandito na ako. Aalis na ako bukas. Sana man lang, makawayan ko man lang. Meron ba siyang magagawa? Wala. Ni text po wala eh. Sana man lang tinawagan ako. Baka sakali pong kahit papano hindi na ako nagkwento ng ganito rito. Pero kapag nakaharap po sila sa Commission on Appointments, Mr. President, ito, totoo po ito. Ilang beses ko pong nakaharap ang karamihan sa kanila. Habang sila'y nagpapakonfirm po. Talaga pong kulang na lang na... Yun po yung sentimiento eh. Kaya ko po kinukwento lahat ng ito. Mula po sa pagkakahuli sa kanya, pagkaka-detain at pag-transport, wala po lahat sa batas eh. Illegal lahat, irregular lahat. Hanggang ang kanyang pagiging akusado o respondent in The Hague. Gusto ko pong malaman sa DFA ngayon, nung tayo po ay mag-withdraw sa Rome Statute, hindi po ba ang nangyari ay lumampas na yung prosecutor sa kanyang right to investigate? Kasi sinayang po niya yung 1-year period na ibinibigay ng Rome Statute para sa isang bansa na maghain ka ng asunto, kahit nag-withdraw pa siya, ay hindi ka agad binibigyan ng effectivity yung withdrawal, binibigyan kayo ng 1 taon. Tama po, hindi? Tama po. Nag-withdraw po tayo noong 2019 at hanggang 2020 madadala yung kaso sa ICC. Yun ang pagkaintindi ko po. So ini-invoke po nila yung Section 127 ng Rome Statute na kapag ka po yung krimen na naganap ay nasa period pa nung nandun ka at ikaw ay miyembro ka pa, party state ka, ay kasama pa rin yun. Ngunit nakalimutan po nila na nag-withdraw na tayo sa Rome Statute. At nung hilingin po ng prosecutor the right to investigate, lampas na po siya ng halos 2 taon mahigit. Tama po. 2021 na sila nagsimula mag-imbestiga. Bakit po, alam ko naman po napakaraming abogado ng DFA, bakit hindi po ninyo tulungan, halimbawa, kung sino man ang dapat tulungan dito? Hindi naman ang pinag-uusapan dito, panig lang tayo ng gobyerno. Paano yung mamamayan na nalalagay po sa ganitong kalagayan? You can help them in so many ways. Ano po ang ginawa ninyo? Kung maalala po ninyo, hindi yung DFA, kundi yung DOJ at mismo si Solgen Menardo Guevara ang siyang pumunta sa The Hague para ipagtanggol ang Pilipinas at sabihin na wala ng jurisdiction ang ICC sa atin pagkat lampas na nga yung 1 year na transition phase. Kaya eto nga, pinaglalaban hanggang ngayon ng mga abogado ni Presidente Duterte dati na walang jurisdiction ang ICC sa kanya at sa buong Pilipinas at ito ay natalo sa unang pagkakataon, ngunit on appeal siya ngayon. Pero ang posisyon po ng ating pamahalaan, Mr. President, ay paiba-iba na nga, wala pa sa lugar. Ang tinatanong ko po ngayon, dahil lang posisyon ng gobyerno ay ganito, na ang nangyayari po, lahat po ng ahensya ay sumusunod kung ano yung posisyon ng pamahalaan. So kahit na po kaya niyong tulungan ang isang
aggrieved citizen, kagaya po ng pinipilit natin ngayon, ay hindi po kayo gagawa ng initiative. Lalo na kayo po ang mag-i-initiate ng mga argumento na papanig sa kanyang karapatan. Tama po ba yung assumption na yun, Mr. President? Well, nakikialam o nakikilahok ang DFA kapag sakop ng kanilang mandato. Tulad nga ng sinabi, kung may kinalaman sana sa tratado, wala ngang extradition. Kung sana may kinalaman sa foreign policy, wala na ngang jurisdiction. Kaya eto nga, ang nangyari, yung SOJ sana ang aaksyon, siya rin naman nagsasabi na wala daw jurisdiction, kaya ang ini-invoke yung sinabi po ninyo kanina, Section 17 ng RA 9851, at imbes na extradition theory ang kauna-unahang salaysay nila, biglang naging surrender, na sa totoo lamang hindi pa nagagawa sa Pilipinas, talaga naman first impression po yun. Ayun nga po, kaya natin binibigyan ng emphasis ito. Parang ang nangyari, kaya nila nagawa yun, ang assumption yata ng The Hague, ang ating bansa po ay hindi umiiral ang ating mga korte. Ang kanilang assumption that even our National Prosecution Service is functioning. So hindi po ba yung core basis ng Rome Statute ay yung principle ng complementarity, Mr. President? Tama po, maling-mali po ang sinasabi nila. Hindi failed state ang Pilipinas. Buhay na buhay ang ating korte, magagaling ang ating huwes, at masigasig ang ating mga abogado. Hindi ko po alam yung sinasabi nila na wala ng judicial authority dito sa atin. Bakit hindi pa natin itapon yung ating Republic Act 9851? Hindi naman natin sinusunod, Mr. President. Ang sinasabi rito, tayo ang merong jurisdiction dito sa mga international crimes, genocide. Kapag nangyari dito, Pilipino, andun po yung kondisyones Kung hindi natin re-respetuin ang sarili nating batas, itapon na lang natin, Mr. President. Sinasabi pa nga rito RTC po ang merong jurisdiction. Hindi po yung ICC. Wala naman pong extradition treaty with ICC. Estado lang po ang merong extradition treaty. Yung ICC po, korte lang yun. Ang ibig ba sabihin, Mr. President, mas mataas po ba yung ICC sa ating saligang batas? Hindi maari po yun. Sana sabayan po ninyo ako. Meron akong medyo controversial na bill. Sana suportahan ninyo na eto nga, nabawal yung surrender na walang warrant of arrest na nagmumula sa korte ng Pilipinas. At na-file ko na yun, at ang kanyang nickname, ika nga, yung Rodrigo Duterte Bill, pagkat maliwanag na linabag ang saligang batas at pati lahat ng international at local laws po. Opo, tama po yun. Pero kailangang ulit-ulitin po natin, the authorities may surrender or extradite. May. Hindi pa po mandatory yun Pag ginamit mo yung may, hindi po obligatory yun That is something directory. Optional. Pero dito hindi na nga mandatory, wala pang basis. Walang extradition treaty. Nag-graduate na tayo sa Rome Statute. Saan po nila kinuha ang legal basis para isurrender po nila yung dating Pangulo? Ano po ang basis, Mr. President? Wala pong basis, at maaring ang ating presiding officer ngayon ay makatulong sa atin pagkat nung inungkat ko yung transcript at yung pangyayari doon sa pagpasa nitong bill na to, itong extradition law ng Pilipinas, natuklasan ko na yung surrender ay tumutukoy lamang sa dayuhan. Isusurrender ang dayuhan. Subalit yung paliwanag ay natanggal matapos yung debate sa floor.
Hindi ko alam kung sinadya yun o talagang nakaligtaan lamang. Kaya kinakailangan siguro baguhin po natin at gawing maliwanag na yung surrender, aliens accused overseas. Samantalang yung Pilipino, extradition talaga ang masusunod. Kaso po, Mr. President, makukorek sana natin ito. Alam ko po, ang ating sponsor ay gumawa ng kaukulang complaint tungkol dito para itong pangyayaring ito ay mabigyan natin ng tamang kasagutan kung anong dapat gawin. Ano na po nangyari doon sa inyong asunto, Madam Sponsor, Mr. President? Dinismiss po ng acting Dante Vargas halos wala pang isang oras prejudicial question na lang daw. Pagkatapos dinala ko sa Korte Suprema, nakatenga po sa awa ng Diyos. Ito rin po ba yung Dante Vargas, Mr. President, na gumawa ng isang office order na tanggalin yung docketing? Tama po. Siya ang nagtanggal nun kasi yun nga, nagmamadali po. Tinanggal niya yung docketing, Mr. President, dahil ang sabi niya, meron daw ma-abuse na karapatan. Hindi naman niya po sinabi kung paano makaka-abuse ng karapatan. Docket pa lang yun . Hindi niya naisip na pag inalis mo yung docketing, lalo namang ma-abuse ang maraming karapatan. Kasi kapag inalis mo yung docket, nawawala na po sa pagiging aktibo ang isang kaso. Sa makatwid, kung ikaw po humihingi ng clearance at inalis po yung docket mo, makakalibre ka na. Dahil makakabigay ka ng clearance. At yung clearance naman na yon ay merong na benefit. Tama po? Opo, yun din ang pagkaintindi ko po kasi walang katuturan yung tanggalin yung docketing, wala nang listahan, wala nang order. Subalit mukhang nagmamadali sila para makapag-issue siya ng clearance kaagad-agad at ma-appoint yung mga hindi naman karapat-dapat tumanggap ng clearance. So, magkadikit-dikit po lahat ito ngayon Na habang pinag-uusapan po natin ng DFA, ang mundong ginagalawan ng DFA, Mr. President, hindi natin masasabing sila ay nag-iisa doon. Napakarami pong mga active actors na may gusto man kayong gawin na mabuti, ay nasasansala kayo, napipigil kayo sapagkat napakarami pong bida sa bureaucracy na kahit na tama na po ang gagawin, ay pinipilit pang baluktutin. At ang pamamaluktot po ngayon ay nakita natin mismo. Hindi pa tayo nakakalayo, Mr. President, yung baluktutan po ng ating mga batas. Yung sana po ito ay hindi maging dahilan para sa maraming pagtutuwid naman na dapat nating gawin kahit na po limitado sa panig po ng Department of Foreign Affairs, Mr. President. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong panahon, lalong-lalo na sa sponsor, Mr. President, sa kanyang pasensya, at lalo na sa DFA, sa pagbibigay po ng panahon sa pagmumulat natin sa maraming bagay na dapat nating ayusin kahit na sa ating panig lamang. Salamat po, Mr.